lingkod naman ako sa iyo, hindi mo pwedeng valid yun para ako'y makasama sa piling mo. Ang pinag-uusapan na natiling tapat hanggang wakas. Hindi po yung half, hindi po a little bit or a portion of it, hanggang doon sa wakas. Ang pinag-uusapan po dyan. And then, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, take note. Kung maganap na ito, ano yung maganap na ito? Yung paglaganap ng mabuting balita sa lahat ng bansa. Darating na ang katapusan. So binigyan sila ng idea. Kasi tinanong ng mga disciples kailan mangyayari? Ano ang sinyales na magwawakas ng panahon at ikaw ay babalik na? Ngayon, binigyan sila ng Panginoon Jesus. Ito ang mga magaganap. Pero hindi po ito pa ang katapusan ng mundo. Panimula pa lamang. Saka pa lang magkakaroon or darating, sabi niya, saka pa lang darating ang wakas kapag naipahayag na ang salita ng Diyos sa lahat ng bansa. Kung titignan po natin, industrialization and with the advent of modern technology, nagaganap na siya. Dati, yung unang panahon naging pastor tayo, wala namang cellphone, di ba pastor? Wala namang video call, wala namang pantawag. Kung meron man siguro telepono. Pero, dati, nagbabayan-bayan sila, nagbabahay-bahay sila para mga saba or ibahagi ang salita ng ating buong Diyos. Ngayon, with the advent of modern technology, it's easier for us to penetrate those places na malalayo. Kahit hindi po tayo lumabas ng panambahan. Bakit? Merong social media, merong live streaming, merong television, kung saan na ibabahagi, napapakinggan ng iba't ibang lugar, iba't ibang bansa ang salita ng Diyos. Bakit kailangan? Bakit kailangan maipalaganap muna sa lahat ng bansa at maibalita muna, maibahagi muna yung gospel? Ay, kailangan. Di mo pwedeng dito na lang sa Pilipinas? Di mo pwedeng doon na lang sa bayang Taiwan? Bakit kailangan lahat? Because the Word of God will be the gauge. Ito po ang gagamitin ng ating pong Diyos when it comes doon sa judgment later on. At bahagi siya ng ating papag-aralan. Good afternoon po, mga nanays po natin. Okay, next kuya, meron pa po ba? Then, in verse 15, sabing ganyan, sa verse 15, unawain ninyo itong mabuti. Panginoong Hesus pa rin ang nagsasalita. Kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapas-tanganang tinutukoy ni Propeta Daniel, take note, ang reference ng Panginoong Jesus when it comes to the end times, because only the prophet Daniel of all the prophets has that exact illustration ng kung ano ang magaganap sa mga huling panahon. Kaya, yun po yung susunod na pag-aaral natin, yung timetable ni Daniel, the 70 weeks timetable of Daniel. Yun yung binabanggit ng Panginoong Jesus. Unawain ninyo, intindihin ninyo, sabi ng Panginoon. Kapag nakita nyo na nagaganap sa bagdakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa mga kabundukan o sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abala pang kumuha ng kahit ano sa loob ng bahay. Pagkatapos ng kapighatian sa mga panahong iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Now, yung verse 15, hirap po tayong unawain yun kung hindi natin nabasa pa or naintindihan kung ano nga ba yung tinutukoy doon sa aklat ni Propeta Daniel na dakong banal na kasuklam-suklam na kalapastanganan na tinatawag. Kaya yun po ay bahagi ng ating pong aaralin. Kasi kung yan lamang po, verse 15 lamang yung pagbabasihan natin, mag-speculate ka. Di ba mag-i-speculate? Ano bang sinasabi? Ano ba yung patungkol doon sa kasuklam-suklam na kalapastanganan, doon sa dakong banal, ayon kay Propeta Daniel? So alongside, when we read and interpret the Bible, take note
Ang Biblia po is a collection of many books, kaya siya tinawag na Biblios. Ito po ay isinulat sa iba't ibang kapanahunan ng iba't ibang may akda or iba't ibang author. Pero bagamat ganun po ang pagkakalimbag or pagkakasulat ng Biblia, wala pong contradictions. From the Old Testament to the New Testament, they are all interrelated with each other. Kaya nga ang Panginoong Hesus sa New Testament, yan naganap, pero ang kanyang reference, Propetang Daniel na nasa Old Testament. Nakukuha po natin. Okay? And then, additionally, sabi niya ganyan, yung mga nasa Judea dapat tumakas papunta sa kabundukan. So later on din, di-discuss natin, bakit sa kabundukan? Bakit yung mga taga-Judea kailangan ng tumakas at pumunta sa mga kabundukan? Ano bang meron doon sa mga kabundukan? Tapos yung 17, ang nasa bubungan ay wag nang mag-abala kang kumuha ng kahit ano sa loob ng bahay. And then, jumping over to verse 29, pagkatapos